Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:01. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga bananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, dili sa Iloilo, at mga bahid sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Wait lang ha. Kagkaroon, yari ang inyong PBS, UC. Wait lang. Wait lang. Kagkaroon, yari ang inyong PBS, UC. May hapon mga kabiyanan, welcome sa isa na magka-edisyon sa programa Headliners Boss. Sa mga headlines, kapulisan, government employees, kagkatapos ang media, lakip sa nagboto sa unang adlaw sa local absentee voting. Mga pamilya nga may malnourished nga kabataan, prioridad nga baligyan sang tag 20 pesos per kilo nga bugas sa probinsya sang Iloilo. Agricultural drone ginapakilala sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma. Paggamit sa precision rice seeder ginaduso sang Department of Agriculture sa mga rice farmer. Pagtukod sa National Task Force kanaon tuman ka importante para sa madasig nga pagbangon sa mga negrense. Duha ka traffic enforcers sa Iloilo ginbawian sang kabuhi bangod sang mainit nga panahon. ICT-TMO magapatuman sang adjustment sa deployment sang traffic personnel bangod sa mainit nga tiempo. Radyo Pilipinas. May 59 o 51 ka mga personnel sa Iloilo City Police Office ang umpisa na nagboto kasunod sa pagsugod sang local absentee voting kabahin ini sang May 2025 midterm elections.
Sa Carmo Office, ang Iloilo City Police Office Compound, nagboto ang pila ka pulis sa mga kandidato sa pagkasenador sa party list. Yari ang kaundansang balita ni Janelle Baclay. Yara sa 51 ka mga personnel sa Iloilo City Police Office ang nagboto kasunod sa pagsugod na sa local absentee voting sa Iloilo City. Sa Carmo Office ang ICPO compound, nagpila-pila ka mga pulis ang nagboto sa mga kandidato sa pagkasenador kag party list. Samtang nagahulat ang mga personnel sa Commission on Election. Sa datos ng ICPO, yara sa 130 ang mga PNP members, ang natarana magkaboto sa duwa kadlaw nga local absentee voting ang magatakop sa Abril 29. Sa Iloilo Provincial Police Office naman yara sa 50 ang nagboto suno kay IPPO spokesperson Major Rolando Aranyo. Samtang 7 naman kay empleyado sa Comelec Iloilo Province kung isa katatapos ang media ang nagboto sa local absentee voting sa siyudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang nagpakita naman sa kadaan ang lokal nga panguluhan sa probinsya sa Iloilo sa pagbaligya sang mas barato nga bugas. Kabahin ni sa pagsuporta sa panawagan naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yaring report ni Janelle Baclay. Handa ng lokal pamunuan sa probinsya sa Iloilo sa pagbaligya sa barato nga bugas bilang suporta sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Opisyal na ginpormahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Executive Order 040 sa 2025 nga magapatuman sa sipag at tiyaga for more progress sa Bagong Pilipinas program. Sa diing target sini ang pagbaligya sa 20 pesos nga per kilo sa bugas sa kaniwa stores kag bigasan ng barangay. Sunod kay Governor Defensor, yara sa 19 milyones pesos ang himpain na pondo sa provincial government para sa subsidy sa bugas nga paklon sa NFA. Ginpahayag man sa gobernador nga pinaka-prioridad ng mga benepisyaryo amo ang makabil sa programa kasubong na lamang sa mga pigadong media kag mayara sing malnourished ng mga kabataan. Sa datos ng Provincial Health Office, ginpahayag naman ni PHO Head Dr. Maria Socorro Quino na ginabanta yara sa 12,000 ka mga kabataan sa probinsya ang malnourished kada padayon na ginabuligan. Pamaagi sa nutrition kag feeding program sa Iloilo Provincial Government. Sa karon, padayon ng koordinasyon sa probinsya sa Iloilo sa ibang ahensya kasubong sa Department of Agriculture, Department of Health, DSWD sa pag-finalize sa mga guidelines sa pagpatuman sa program sa Visayas Region. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Baligyan na ang 20 pesos kada kilo nga bugas sa Visayas, target nga malunsar sa unang semana sa bulan sang Mayo sa Cebu. Ginatinguan sa Department of Agriculture nga mapadasig ang pagsugod sang baligyanay sang 20 pesos kada kilo nga NFA rice sa Visayas. Ginkonfirma naman ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga sa unang semana sang Mayo ang target nga paglunsar sang programa. Una nga ginamanduan sang Tigbikom ang National Food Authority nga suguran ang repositioning sa supply sang bugas sa Visayas. Ginabanta nga yara sa 600,000 bags sang NFA rice ang inisyal nga ginahanda para sa Cebu. Isa sa mga bago nga teknolohiya sa pagpanguma nga ginakilala karon sa Department of Agriculture Western Visayas ang paggamit sa agricultural drone. Sudo kay Engineer Florida De Mamay, Senior Science Research Specialist sa Department of Agriculture Western Visayas Research Division, manami ang mga feature nga ginatanyag sa isa ka agricultural drone. Magluwas sa seeding, ang agricultural drone ang pwede man nga gamiton sa pag-spray sang pesticide, pag-apply sa abono, pati na sa pagbahog sa mga isda. Dugang pa ni Engineer De Mamay, hindi lamang limitado sa isa ka commodity ang maserbisyohan sili. Magluwas sa palay, mahimo gamiton ang drone sa mga ginatanom, nga mais, tubo kag mangga. Masangkad man ang kaya serbisyohon sang drone nga may kapasidad nga 12 ka hektarya kada adlaw.
Ginaduso sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga rice farmer ang paggamit ng precision rice seeder sa pagpanggas sang palay. Sunod kay Engineer Florida Dimamay, Senior Science Research Specialist sa DA Research Division, taman ka epesyente ang precision rice seeder sa isa ka tawo agud mag-operate sang teknolohiya kag may kapasidad nga 2 tubtob 3 ka hektarya kada adlaw. Ini ang mas bentaha kung ipanggid sa traditional nga pagsabog nga nagakinahanglan sang 2 ka tawo. Dugang pa diri mas malubo ang seedling rate nga kinahanglanon halin sa 4.6 ka sako sang binhi sa kada hektarya pwede na magdangat sang 2 ka sako gamit ang precision rice seeder. Nagapati man si Engineer Dimamay na sa piyak nga may kamahalan ang precision seeder o precision rice seeder sa uli nga makabawi gihapon ang isa ka manguma sa paggamit sini bangod mas makatipid siya sa gasto sa labor kag inputs kag minimal ang mangin impact sini sa palibot. Yun pa tagban ni Engineer Dimamay nga mahapos lang nga mahibaluan ang paggamit sa precision rice seeder nga sarang matuman o matun-an sa isa ka lang kaadlaw. Tuba naman kay importante pa kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez ang pagtukod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Task Force kanlaon. Patag niya, bangod limitado lang man ang resources sa mga ahensya sa gobyerno sa regional kag lokal nga level. Dugang pa ni Director Fernandez bukod sa task force, ma-commit sa nanuituay nga departamento ang ilang mga resources sa matuman ang handog nga mabutang sa maayo nga sitwasyon ng mga Filipino nga maapektuhan sa paglupok sa bulkan kanlaon. Madumduman ang pagwa sang nagpagawa ang presidente sang Administrative Order 32 nga nagatukod sa nanibitan nga task force agud matatapan ang mga pamahog dala sang bulkan kag magapangapinan ang mga komunidad sa Negros Island Region. Ang task force pagapamunuan sa Department of National Defense kag pagabugusan sa Office of the Civil Defense bilang Secretariat kag ang Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Department of Human Settlements kag Human and Urban Development, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government kag Department of Health bilang mga katapo sini. Duha ka traffic enforcers sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang ginbawian sang kabuhi bangod na stroke yari ang report ni Emerald Santiagudo. Duha ka traffic enforcers ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang ginbawian sang kabuhi bangod sa stroke nga ginapatihan tugas sang mataas nga heat index. Mismo sa KTMO Head Olgarico Garbanzos ang nagkumpirma sini isang Lunes. Ang nagdaliwan nga traffic enforcer ang si John Tulio Jr. nga napatay sa Abril 7. Sa Tulio, na-assign sa distrito sang La Paz kag 37 na katuig nga nagaobra bilang traffic enforcer. Sunod kay Garbanzos, una nga nagreklamo si Tulio sa iya supervisor na nagalain na ang iya pamatsyag samtang naga-duty. Naglisensya ini nga mag-uli agad makapahuway apang dito na siya na stroke kag ginbawian sa kabuhi. Samtang ang isa naman ka traffic personnel nga si Lester Paul Duran ginbawian sa kabuhi sa Pebrero 23 matapos ma-high blood. Masobra 6 katuig ini nga nagaserbisyo sa dalanon. Dugang ni Garbanzos nga pareho nga may ginabatsyag na nga mga sakit ang duha ka traffic enforcers kag posible nga naglala ini tungod sa mainit nga tiyempo. Kinatagan naman sa post-Humos Award si Tulio sa ginpatigayan nga flag raising ceremony sa Iloilo City Hall sa Lunes. Gibatong sa iya nga asawa ang nasambit nga award. Nagpasalig naman si Garbanzos sa ginaproseso na nila ang assistance para sa duha ka nagtaliwan nga mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, sa Maros ng Segundo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ICTTMO magpapatuman naman sa adjustment sa deployments and traffic personnel bangod sa mainit na tiyempo. Yari ang report.
Magapatuman sang pila ka adjustments ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o ICTTMO sa shifting sang ila traffic personnel sa tunga sa nagapadayon nga mataas nga heat index sa syudad. Sulod kay ICTTMO Head Odarico Garbanzos, ginalista na nila ang mga traffic personnel nga may mga comorbidity sa isayilhon sila sa panghapon nga schedule sang deployment sa mga dalanon. Yung payagya nga nagdihon na sila sang pila ka mga tikang agad maprotektahan ang ikaayong lawas sa mga traffic enforcer sa tunga sa mainit na tiyempo. Nakita diri ang pagpatuman sang heat stroke break halin alas 9 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Sa idalom sang heat stroke break, duguto ng mga traffic enforcer na magpalipod sa handong nga area. Pasalig ni Garbanzos, padayon nga magabantay sila sa lakad sang trapiko kag nakahanda nga magresponde kung may mga emerhensya. Nagpangalan naman sa dugang nga pasensya si Garbanzos sa publiko, hindi pa ako makita nila na wala ang mga traffic personnels sa tunga sandalan kung mainit ang tiyempo. Sandig sa datos ang ICTTMO, duha na ka traffic enforcers ang ginbawian sang kabuhi bangod na heat stroke kag naglala ang ilang mga sakit bangod sa mainit na panahon. Suno kay Garbanzos, siya sa 374 ang field personnel nga ginugbukusan sa miyembro sang TTMO kag Public Safety Department. Sa amon nga pre-deployment briefing, gina-emphasize, gina-permi ang heat index nga nagataas sa more than 42. So dapat hydration sila. Gina-implement amon subong ang aton ginatawag ng heat stroke break. Ang heat stroke break na ini pagkaabot alas 9 or mag-init na gid, ini sila nagapaigad na lang and then but visible magyapon sa inang ilang traffic bit areas, no? Kung ilang magkanto sila sa tunga, kung may mga aralan na sila sa kilid, pero still ang inspection, gina-inspection nato. Si Retired Colonel Odarico Garbanzos, head sa ICTTMO. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo City, ginkilala naman ng Global Self-Reliant City sa family planning kag adolescent sexual reproductive health. Yari ang report ni Emerald Santiagudo. Ginkilala ang Iloilo City bilang Global Self-Reliant City sa family planning, adolescent sexual kag reproductive health. Sa ginhiwat nga flag raising ceremony sa Lunes, ginhatagan sang award sang The Challenge Initiative ang syudad bangod sa mga programa sini nga nakasentro sa family planning kag adolescent youth sexual and reproductive health. Magluwas sa Global Self-Reliant City Award, ginkilala man ang pila ka mga opisyales, departamento kag organisasyon sa Iloilo City nga nagbuylog sa pagpatuman sang mga nasambit na programa. Lakip sa mga programa sang syudad ang pagtraining sa masobra sa 600 ka community health workers, masobra 200 nga postpartum family planning providers, masobra 800 ka mobile outreach service providers, kag masobra 200 ka adolescent-friendly health service providers. Naghiwat man ang syudad sa 95 ka mobile outreach activities, kag kapin 500 ka demand generation campaigns. Ang The Challenge Initiative, isa ka global platform na nagabulig pondo sa mga programa nga nakasentro sa family planning kag adolescent youth sexual and reproductive health sa mga lokal nga komunidad. Una nga nagpasakop ang Iloilo City sa TCI sa 2023. Personal naman nga ginbato ni Vice Mayor Jeffrey Ganson ang nasambit nga award. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo City naka-eksperyensya sang 13% nga pagsaka sang electricity demand bangod sang tuman ka init nga panahon. Ang mataas nga heat index nagresulta sang mataas nga demand sa kuryente sa syudad sang Iloilo. Kung ipanggit sa tuig 2024 sa tuig 2025 sa kaparehong binulan, 13% ang nakitaan nga pagsaka sang More Electric and Power Corporation. Para madumala ang mataas nga demand, nagpatigayon ang More Power sang emergency feather load balancing sang Sabado kag Domingo. Tuyo sini positibo nga tikang nga matap na ang feather overloading nga sarang makahatag sang lapnagon nga unscheduled power outages. Ginsiling ni Engineer Christopher Cirujano, Deputy Head of Network Development Operations sang More Power, kinahanglan ng feather load balance para sa bisan ano nga power system
kung may pagtaas sa single-phase load users kaangay sang residential consumers. Kinahanglan nga magpaidalong ini sa load balancing agud malikawan ang power tripping sa Iloilo City. Yara sa 90% sang kabugusan nga consumers sang more ang nagabugos sa residential. Subong nga tuig naobserbahan sang more power ang pagsaka sa consumption antes pa man ang bulan sang Mayo. Ginakabig nga dako ang papel sang tuman kainit nga panahon antes ang bulan sang Mayor, rason nga sang pagsaka ini sang demand sa power consumption. Mamaya ito mga headliners, buwas ang gitipon sa ulot balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa ngalan sa inyong regular anchor, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ako naman si Bing Pabiona sa akong mga kaupod sa technical side, Bong Aventura. Agsabayan sa transmitter, Jeffrey Bitita. Pilipinas, salamat kag maayong hapon. Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tunay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpatawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba sa limang lugar ng bansa natin. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpatawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,